Nang umagang yun, nagkaroon ng kakaibang panaginip si Kenny. Biglang tumunog ang telepono sa bahay nila at nang sagutin niya ang tawag ay nakarinig siya ng kanta na nagsasabing kapag may hinawakan at kinuha ay may hihinging kapalit. At sa kawali ay maraming mga insekto ang nasa loob nito at ang isa ay kinagat siya. Nang magising siya, nakita niya ang kagat ng insekto sa kanyang braso na totoo ang lahat ng kanyang napanaginipan. Si Jim at ang lalaking si Randall naman ay kinausap si Sarah at tinanong kung buhay pa ang kapatid nito. Dahil ito sa kanilang kuro na baka isa lamang itong eksperimento sa kanila, kaya naman napagdesisyonan nilang dalawa na mananatili sila sa gabing yun sa labas para tingnan ang mga mangyayari. Kinausap ni Victor si Tabitha at sinabing itigil na dapat nila ang paghahanap ng kasagutan sa lahat ng mga nangyayari sa lugar na yon kung ayaw nilang magaya sa kanyang ina na hindi na nakabalik pa. Tinignan nilang dalawa ang kanyang mga drawing at napaiyak siya dahil dun pa lamang niya naalala na meron pala siyang kapatid na babae. Sinabi niya kay Tabitha na ng gabing yun umalis ang kanyang nanay para iligtas ang mga bata sa tower. Sila Boyd at Kenny naman ay nagpunta ng klinik para gumawa ng bala na ibababad nila sa likido na nakuha nila sa katawan ng nilalang. Nang puntahan nila ang katawan ay nakakita sila ng mga insekto kagaya ng nakita ni Kenny sa kanyang panaginip. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay naabutan sila ni Donna at nagalit ito dahil hindi nila sinabi sa kanya na naroon ang nilalang. Sinabi ni Donna na kailangan nilang sundin ito dahil delikado kung mananatili pa ito doon. Nang inilalabas na nila ang katawan ng nilalang hindi nila alam na lihim pala silang minamatyagan ni Randall. Pagkaalis ni Donna ay kinausap siya ni Randall at nadatnan na lamang ni Jim si Donna na nakatali na sa puno. Samantala, pagkatapos sumi nila Boyd ang katawan ay nakarinig sila ng mga huni ng mga gangis at nakita na lamang nila ang isang kapitbahay na palabas na nanghihingi ng tulong. Nang tingnan nila kung ano ang nangyari ay nakita na lamang nila ang asawa nito na wala ng buhay. Kwinento ng lalaki na nagpaalam lang daw ang asawa na idlip lang at bigla na lang daw itong nagsisigaw habang natutulog at biglang may nagsilabasan na mga insekto sa katawan nito. Lumabas si Boyd para kunin si Donna, ngunit naabutan niya ang mga tao sa labas na nagkukumpulan at nagtataka. Sinabi ni Boyd na hahanapin niya si Jim dahil nag-aalala ang anak nitong si Julie sa kanya. Ang lalaki naman ay pinapunta lang muna nila sa Colony House at sinabi niya sa mga tao sa Colony House na hindi sila pwedeng matulog kung ayaw nilang magaya sa asawa nito, kaya naman nagpartner-partner sila para masiguradong walang makakatulog. Si Mariel naman ay dinala nila sa kwarto para magpahinga dahil masama pa rin ang kanyang pakiramdam. Nag-aalala namang tinanong ni Ellie si Christy kung okay lang daw ang kanyang baby sa sinapupunan ni Fatima dahil baka daw hindi din ito pwedeng matulog kagaya nila, ngunit sinabi ni Christy na okay lang daw yon dahil baby naman daw yon at nasa loob naman ito ng tiyan ni Fatima. Si Jim at Randall naman ay nagtalo tungkol sa ginawa nito kay Donna. Sinabi ni Jim na hindi ito ang orihinal nilang plano pero sinabi ni Randall na nagbago daw ang kanyang isip. Nagtalo silang dalawa dahil ayaw ni Jim sa desisyon yun ni Randall at dun naabutan sila ni Boyd doon at tinanggal ang lubid na nakatali kay Donna. Dahil malapit ng gumabi ay nag-aalalang naghihintay sila Julie at Tabitha sa labas ng kanilang bahay sina Sarah at Kenny naman ay nanatili sa sheriff's office kahit nagalit kay Sarah si Kenny. Maririnig naman sa labas ang huni ng mga insektong lumilipad kagaya ng mga insektong nasa panaginip ni Kenny at sa nasa katawan ng nilalang. Sila Boyd naman ay walang nagawa kung hindi magpalipas ng gabi sa RV nila Jim dahil tinapon ni Randall ang susi ng van na kanila sanang sasakyan pabalik sa bayan. Nagtatalo-talo pa rin sila sa loob dahil sa pasaway na si Randall kaya walang nagawa si Boyd kung hindi pusasan ito dahil baka kung anong gawin nito na ikapahamak nilang lahat. Nilagyan ni Boyd ang mga bala ng likidong dilaw na nakuha nila sa katawan ng nilalang at hindi nagtagal ay narinig na nila ang mga nilalang. Dahil gusto ni Boyd na patunayan kay Randall na hindi ito isang laro lang. Inatasan niya ito na barlin ang mga nilalang ngunit natakot sila nang tingnan ang mga nilalang na nakalinya sa labas at tinitignan lamang sila at ang radyo sa loob ay biglang tumunog. Si Mariel naman ay nagwawala at parang may nakikita na hindi naman makita ni Christy at inakala niya lang na dahil lang ito sa kanyang pagtigil sa paggamit ng bawal na gamot. Napagdesisyonan nilang itali lang muna si Mariel para hindi na ito magwala pa at baka may magawa pa siyang hindi maganda. Nagkagulo naman sa baba dahil ang lalaking ito ay nagwawala dahil sa takot na hindi na sila ligtas ngunit napigilan siya ng mga tao. Samantala, ang mga nilalang sa labas pa rin ay nakatingin pa rin kina Boyd na nakangiti.
Biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw at dahil dito binasag ni Randall ang salamin ng RV at lumabas. Kaya naman wala ding nagawa sila Boyd kung hindi lumabas na din at nang palabas na sana si Boyd nakita niya ang yumaong asawa na pinipigilan siya ngunit natauhan siya at sumakay sila ng van. Si Randall naman na tumakbo papuntang kagubatan ay pinalibutan ng mga insekto at may mga pumasok sa kanyang bibig. Dahil sa nakokonsensya na si Sarah sa kanyang mga ginawa, naisip niyang kunin ang sandata ni Kenny para magwakas na ang kanyang buhay, ngunit pinigilan siya ni Kenny. Sa Colony House naman ay nililibang na lamang ng mga tao ang kanilang mga sarili para hindi sila makatulog. Nang sasabihin na sana ni Elgin ang kanyang panaginip ay biglang dumating naman sila Boyd. Habang si Mariel naman ay biglang nakakita ng mga insektong lumilipad at pinalibutan din siya. Wala siyang nagawa kung hindi magsisigaw na lamang dahil nakatali siya, ngunit nang makita siya ni Christy, ay wala siyang nakitang mga insekto. Nang dumating si Boyd ay nakita na lamang niyang puti na ang mata ni Mariel dahil sa hindi mawaring dahilan. Saka lamang kwinento ni Elgin ang kanyang panaginip na may bata daw na nakaputi at paulit-ulit na may sinasabi na lumang nursery rhyme kagaya ng narinig ni Kenny sa tawag. Samantala, si Julie ay bigla ding nagwala dahil sa hindi mawaring dahilan at naging puti din ang kanyang mata. Kinaumagahan, bumalik si Donna sa may kakahuyan para hanapin si Randall at nakita niya itong nakahiga at puti na din ang mata. Nang dadalhin na sana nila ito ay bigla na lang itong sumigaw na parang nasasaktan at ganun din sina Julie at Mariel. Habang sina Boyd, Sarah at Kenny naman ay pumunta sa kakahuyan para maghanap ng solusyon sa nangyari kina Julie. Dumating sila sa kung saan nakita ni Boyd ang matandang lalaki. At biglang nagsisigaw si Sarah at sinabing pinagtatawanan daw si Boyd ng mga nilalang dahil dinala niya ang uod sa bayan na naging sanhi ng lahat ng mga nangyayari. Sinabi niya din kailangan nilang mailigtas sina Julie sa lalong madaling panahon. Si Tabitha naman, dahil sa pag-aalala kay Julie, ay napagpasyahang puntahan si Victor upang ituro sa kanya ang daan papunta sa tower na pupuntahan sana ng ina nito nang gabing umalis ito. Dahil naniniwala siya na ito lang ang tanging paraan para makaalis sila sa lugar na yon. Kung kaya't sinamahan siya ni Victor sa Bottle Tree kung saan ang tanging daan papunta sa tower. Si Jade naman ay naisipang puntahan ang kuweba na tinutukoy ni Tabitha at nang makapasok siya doon, nakita niya ang mga batang puti na nakahiga sa bato habang binibigkas ang mga salitang angkoy. Nang tumingin siya sa taas ay nakita niya doon ang simbolong matagal niya nang nakikita, ngunit nang tumingin siya ulit sa baba ay nawala ang mga bata pati na rin ang simbolo sa taas. Dahil sa mga nangyayari ay iniutos ni Donna na itago na lang ang kanilang mga armas upang mabawasan ang pagkabahala ng mga tao. Ngunit sinundan siya ng lalaking nagwawala at ginuhitan ang kanyang liig saka ito kumuha ng armas. Habang kinakasal naman si Ellis at Fatima ay nagkaroon ng ideya si Boyd kung kaya't umalis siya para kunin ang torch, ngunit nagkita sila ng lalaki at tinamaan siya. Nang tatamaan ulit siya ay wala siyang nagawa kung hindi unahan ito. Ika-ika siyang pumunta sa lugar na kanyang napuntahan at nang sindihan niya ang torch ay bigla siyang nakapasok sa kuweba. Nakita niya doon sina Julie, Randall at Mariel na nakatali. Nang gisingin niya si Julie ay nagsisigaw ito pati na rin sina Mariel at Randall at nang sisirain na sana niya ang music box ay pinigilan siya nang nagpakitang yumaong asawa niya. Sinabi nitong hindi takot ang bumubuhay sa kabubatan kung hindi pag-asa ng mga tao kung kaya't hindi niya na dapat patagalin pa ang paghihirap ng mga ito at hayaan na lamang ang mga ito. Ngunit hindi nagpapigil si Boyd at sinira ang music box saka lamang nagising sina Julie, Mariel at Randall at si Boyd naman ay nakabalik ng kabubatan. Samantala, nang makapasok si Tabitha sa Bottle Tree ay inilabas siya nito sa mismong labas ng tower. Nang makapasok siya sa pinakamataas nito ay biglang nagpakita ang batang nakaputi at sinabing patawad, ngunit ito lamang ang tanging paraan saka siya tinulak nito at nahulog siya. Nang magising siya ay nasa isang ospital na siya at sinabi ng doktor na nakita daw siya ng mga hiker sa paanan ng bundok na walang malay. Napaiyak na lamang si Tabitha dahil alam niyang hindi na siya nasa misteryosong lugar at hindi niya alam kung paano makakabalik sa kanyang pamilya.